Okay, kaya sabi ko sana matinong Kristiyano ngayon. Ibig sabihin, malagong Kristiyano ngayon, it's because nung bago-bago kang mananampalataya, ito yung mga lagi mong ginagawa. Tama? Tama ba yun? No, ikaw ay nung bago-bago ka kay Lord, no, ito yung mga unang aral or katuruan ng salita ng Diyos na natutunan mo at ginawa mo, kaya ikaw ay nag-mature, no? Kaya ka nag-grow dun sa yung Christian life. Ibig sabihin, nung bago-bago kang Christian, lagi kang nagpe-pray, and then lagi ka ring nag-fellowship, no, nasa church. Lagi ka ring natutunan mo rin yung giving, no? So ito yung mga basic na ginawa natin. And as we are doing these things, nag-grow tayo dun sa ating relationship sa Panginoon. Now, habang nagmamature tayo, habang tumatagal tayo dun sa ating pagiging Kristiyano, hindi naman yan nagbago. Di ba? Kaya lang, minsan naisip natin, parang ginawa ko na yun dati eh. Parang hindi ko na yun kailangan ngayon. Ang kailangan ko ngayon is yung parang karne, no? Yung meat ng... Okay naman yun, kaya lang, eto talaga yung foundation natin. No? Kaya tayo nag-mature, kaya nag-grow yung ating relationship sa Panginoon, kaya tayo lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. It's because we have done these things. Diba? Nagko-quiet time. Sino sa inyo, nagko-quiet time pa rin hanggang ngayon? O lagi kang quiet dahil binubuksan mo pa lang yung iyong Biblia ay nakakaisang verse ka pa lang, tulog ka na. No, kaya kinabukasan na yung amen. Di ba? So, importante yun, yung quiet time, yung tinatawag nating daily devotion with God. No? Merong Bible reading yon, merong meditation, prayer, at na-realize natin that as we're doing that thing, no, nag-grow tayo dun sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Tama ba yon? Hindi lang natin naisama dyan yung evangelism, pero it's a separate topic of course. Diba? Kasabay ng ating paglago sa Panginoon, isa rin yun na basic na ginagawa natin, sinishare natin yung ating newfound faith in Jesus Christ. Sinishare natin yung ating newfound relationship kay Christ. Tama? So, etong mga basic na to na pinag-uusapan natin, ginagawa pa po ba natin? Madalas nakakalimutan na natin no? Kasi parang, parang sinasabi natin na parang hindi na mahalaga or hindi na importante yan. Pero napaka-importante po ng mga basics na to na pinag-uusapan natin. And habang nire-remind natin yung ating mga sarili, mga kapatid, no, sa mga basic na to, parang bumabalik yung ating first love. Tama? Diba yung sinabi ng Panginoon dun sa church sa Revelation na go back to your first love. Anong church yon? Laodicea? Sabi niya, lukewarm ka na eh. Malahiningan ka na eh. Dati mainit ka eh. Diba? Pero ngayon, sala sa init, sala sa lamig ka. Kaya sabi niya, repent. Repent sabi niya at go back to your first love. So, yun din yung mensahe, yun din ang kinakailangan natin gawin from time to time. Kasi masyado tayong nagiging busy, di ba? Ang dami na nating mga ginagawa. Nasa sidetrack tayo, na out of focus tayo because of the things of the world. And from time to time, we need to retreat. Magkaroon tayo ng spiritual retreat and then go back to the basic. So, kaya yung ibang mga ministers, mga servants of God, nagkakaroon sila ng tinatawag na sabbatical year. Parang nagsasabat sila, it's a Sabbath rest. Binabalikan nila yung kanilang dating init, no, sa Panginoon. So yun yung purpose ng sabbatical rest. Okay, so tingnan natin yung ating topic for this morning. So anong sabi niya? Bakit nga ba tayo nagbibigay ng tithes and offering? Pakitanong sa katabi, bakit nga ba? Bakit nga ba? Diba? So, katatapos lang, di ba, nagbigay tayo ng ating tithes and offering.
bakit nga ba natin to ginagawa? Bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering? Pwedeng pakitanong sa katabi? Ano daw? Sigurado kalokohan yan. So, bakit? Di ba? Have you asked yourself, tinanong na ba ninyo ang inyong mga sarili, bakit natin pinapractice to? Pwede namang hindi, di ba? Ama? Pwede namang hindi magbigay kasi hindi naman yan sapilitan eh. Kaya lang, magiging counterproductive ang yung Christian life. Ibig sabihin, it will not benefit yung pagiging Kristiyano mo. Tandaan nyo mga kapatid, di ba nung bago-bago tayong mga Kristiyano nagbabasa ng Bible, una nating binasa Book of Matthew. Tama? Book of Matthew. Madaling basahin. New Testament. Lalo na kung ang Bible mo, New Testament lang. Wala kang Old Testament. Di ba? Yung mga pocket size. Okay? So, unang-una nating binabasa ay Book of Matthew. For sure, siguro naman lahat tayo dito nabasa na yung Book of Matthew. O hindi pa rin. Kakahiya naman kay Lord, kung Book of Matthew lang, hindi pa natin. Ilang chapter ba meron ng Matthew? Pinangungunahan mo, brother. Okay, so meron siyang 28 chapters. So, una mong mababasa doon, di ba kapag nagbasa ka, medyo kapag nagsisimula ka kasi genealogy, kaya medyo nakakainip. Pero pagdating ng chapter 5, chapter 6, ano yung mababasa natin doon? Ano yung tawag doon? Yung narrative ng Matthew 5 and 6. We call it the what? Kasama doon yung Beatitudes. Pero yun yung tinatawag na the what? The what? The Sermon on the Mount. Tama? Kasama doon yung Beatitude. Blessed, 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 blessed. Tapos, kasama din doon, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus na when you pray, when you give, when you fast. No, hindi ang ginamit na word ni Jesus ay when, hindi if. Okay, if you pray, if you give, if you fast, hindi ganon. When you pray, when you give, when you fast, ang ibig sabihin nun, si Jesus, ina-expect niya na tayo ay mag-pray, mag-give, at saka mag-fast. Those are the basic. Diba? So, pwedeng hindi, sabi ko nga sa inyo, kaya lang, it will not benefit you dun sa iyong Christian life. So, bakit nga ba tayo nagbibigay ng tithes and offering? Why? Because simula pa dun sa yung tinatawag nilang time immemorial, magmula kay Abel, di ba? Tsaka yung mga patriarka ng Israel. No, ibig sabihin, lahat ng mga tao na nagkaroon ng encounter. Okay, first-hand encounter kay God, pinractice nila yung giving. Andiyan pa kayo? Pinractice nila. At kasama doon yung giving of tithes and offering. May mga nagtuturo, mga pastors, mga teachers nagtuturo na yung tithing daw ay hindi na siya practice ng New Testament. No, hindi na raw kinakailangang i-practice sa New Testament kasi nga naman, we are not under the law, but we are under the grace of God. So yun yung parang kanilang, anong tawag dito? Argument. Okay? Kasi sabi nila, yung Malachi chapter 3 verse 10, familiar with Malachi 3:10? Parang wala akong kausap dito. Familiar, Malachi 3:10. Lagi natin binabanggit doon, di ba? About tithing. Sabi nila, yung Malachi 3:10, it's an Old Testament form of what? Taxation. Parang
parang tax, parang pagbubuhos, in which, totoo naman. No, kasi doon sa 12 tribes of Israel, yung isang tribe doon, yung Levites, hindi sila nabigyan ng inheritance doon sa promised land, going back, ano. So yung 11 tribes lang, nabigyan sila ng kanya-kanyang parang part of the Palestine. Yung isa, yung Levites, na kung saan doon manggagaling yung priesthood, no? At saka yung mga tinatawag nating yung Levitical no? Sila yung mangangasiwa naman doon sa temple worship and temple activities. Okay? Kaya sa kanila, doon sa Israel, no, dahil itong isang angkan, yung Levites, hindi sila binigyan ng inheritance, wala silang sasakahan, di ba? Wala silang paglalagyan ng kanilang mga manukan, babuyan, di ba? Ng kanilang mga animals na alagaan nila. Ang sabi ng Panginoon sa kanila dun sa lumang tipan, no, dun sa Israel, they will give the tithe to the dun sa anong tawag dito, storehouse. Diba? At yun naman ang gagamitin ng Levites. Yun yung magiging portion ng mga Levites na nagtatrabaho dun sa temple worship and temple service. And then, the tithe of that, yung tinatawag na tithe of the tithes, yun naman ay mapupunta dun sa priesthood, yung high priest na tinatawag. At gusto ko rin kayong inform, mga kapatid, sa Old Testament, merong 3 klase ng tithing. Okay, hindi lang siya isang tithe. Merong sacred tithe, yun yung para sa mga Levites. Merong festival tithes or feast of tithes, at merong poor tithes. Yung poor tithes, ginagawa nila yon every other 3 years. Okay, so marami sila sa Old Testament. Pero before the law, netong tithes na pinag-uusapan natin, before the law, pinractice na yung tithing nila Joseph, Abraham, yung mga patriarch. Okay? So, hindi siya sakop ng Old Testament law. So, parang just brief background just to inform us. Kasi nga, meron kayong maririnig, di ba, na yung tithing, hindi na siya applicable sa New Testament. In principle, mga kapatid, it's still applicable. Amen po. At yun yung naging, naging tradition na, naging custom na ng Christian church, no, tsaka ng mga mananampalataya, na pinapractice nila yung giving of tithes and offering. So if you're a believer, na na-experience yung grace of God, na-experience yung goodness of God, hindi pwedeng hindi mo gagawin to. No, because yung heart mo na-touch ng Panginoon. Hindi siya sapilitan. It's a personal conviction natin sa Panginoon. Okay? So, hindi ka naman pipilitin na mag-tithes ka, mag-love offering ka. Hindi ka pipilitin, kundi darating yung time dun sa sarili mo na magkakaroon ka ng ganong conviction through the Word of God, and then you cannot but practice etong principle of tithing and giving. Naintindihan ba natin? Malinaw yon? So, since time immemorial, if you're reading your Bible, no, yung mga patriarka, sila Abel, no, sila Abraham, Isaac, Joseph, and so on and so forth, lahat ng mga mananampalataya, pinractice nila etong principle of giving, at kasama dyan yung tithing and offering. At eto naman, ginagawa natin sa church, ng mga local churches, kaya merong tithing and offering para yung furtherance of the gospel of Jesus Christ, no, yung ministry, para magpatuloy yung ministry ng ating Panginoon. Amen ba yun? Naintindihan po natin? Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, Lord, we ask for your wisdom, Lord God, yung understanding na nagmumula po sa inyo sa pamagitan po ng inyong Holy Spirit. At kayo po yung mag-speak sa aming mga puso, Lord God, as we study this
basic of Christian life, Lord God. At alam ko naman na through the testimonies of the many, Lord God, na nandirito, Lord, alam namin na napaka-beneficial netong practice na to ng giving of our tithes and offering and other givings, Lord God, na pinapractice po namin. Lord, salamat po at alam namin na kayo po ang siyang nag-guide sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay, pwede namang parang basically yung tithes, no, we start kasi may mga magtatanong, magkano ba yung ibibigay ko? So, you can start with the tithe, di ba? Pero as per conviction, no? Siguro hanggang sa marriage mo yung iba kasi ginagawa hindi lang tithes, di ba? Yung iba talagang very grateful sa Panginoon at sobra-sobra yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. So aside from the tithes, from the offering, they give, no, nagbibigay sila dun sa iba pang mga ministries and tumutulong dun sa iba. Okay? So let's go sa New Testament, no, meron tayong prototype of giving. Merong isang klase ng pagbibigay na ibinigay na halimbawa sa atin. Okay? So wala tayo sa law. Nasa sa iyo yun, if you would give the tithe, the 20%, the 30, 50, nasa sa iyo yan. It's your conviction. Yung iba, ang ginagawa nilang kind of giving is sacrificial giving. So depende dun sa ating conviction. Okay? So, tingnan natin yung prototype which we will call the grace of giving. Many of you, naniniwala ko, familiar din kayo, no, dun sa 2 Corinthians chapter 8 and 9. Pero ang background nito, mga kapatid, nagkaroon kasi ng drought, nagkaroon ng famine dun sa Palestine, dun sa Israel. At etong si Apostle Paul, pinangunahan niya yung pagpapangasiwa nung anong tawag dito? Parang benevolence. 'Di ba? Parang nag-appeal siya doon sa ibang mga churches to give dito sa mga believers in Israel, in Jerusalem, para tulungan sila doon sa kanilang pangangailangan. Ma-provide yung kanilang needs, particularly yung kanilang daily food, yung daily sustenance. At ang ginagamit niyang example dito ay yung churches of the Macedonian churches. No, yung Macedonian churches, hindi lang yun isang simbahan, kundi yun yung mga believers sa Philippi, sa Berea, at saka sa Thessalonica. No, so yun yung ginamit na example nitong si Apostle Paul para i-motivate yung Corinthian church to give para dun sa pangangailangan ng mga believers in Jerusalem. No, so yun yung parang pinaka-brief background netong chapters 8 and 9. So kukuha lang tayo, hindi na natin babasahin ng buo yung chapter 8, chapter 9, ang haba nun. Baka alas 11 na, hindi pa tayo tapos. So pipick up lang tayo, titignan lang natin yung ilang mga guidelines, mga 3 lang siguro. Okay lang sa inyo? 3 lang. No, 3 lang yung guidelines na pipick upin natin para mai-apply natin yung principle dito sa grace of the grace of giving. Pero mga kapatid, usually yung giving na ginagawa today, no, sa panahon natin ngayon, okay, most giving today are either done from number 1, wrong reason. No, yung maling kadahilanan. So karamihan ng mga pagbibigay na ginagawa sa ating panahon, it's done dun sa wrong reasons. Ano yung wrong reason ng pagbibigay? Kapag nagbigay ka, kinakailangan alam ng publiko, donated by. Di ba? O kaya parang ipinapakita mo kung gaano kalaki yung tithes mo. Di ba? O kaya
parang yung klase ng pagbibigay na kapag nagbibigay ka, meron yung tinatawag na strings attached. Di ba? So, malaki akong magbigay, kaya dapat meron akong say sa simbahan. Parang ganon, di ba? So, mga wrong kinds of giving yon. Alright? Dapat, when you give, mga kapatid, walang strings attached. Because you're doing it for God. At hindi kinakailangan i-anunsyo. Di ba? May sinabi si Jesus, yung ginawa ng kamay mo, wag ipapalam dun sa kaliwang kamay mo. No? So most giving today are done from wrong reasons. Pangalawa, yung wrong ways. 'Di ba? Maling paraan. Parang yung ginagawa ng ating mga politiko dito sa Pilipinas. Yung tinatawag nilang patronage politics. Lagi nilang sinasangkalan yung mga mahirap, pero hanggang ngayon, hindi naman nawawala yung mahirap. Di ba? Yung dole out na tinatawag. Okay, yung pagtulong dun sa yung mga nagpapalimos, di ba? Na bibigyan mo ng limos, tapos hindi naman talaga na-enrich yung kanilang pagkatao at yung kanilang pangkabuhayan. So it's the wrong kind of wrong way of giving. So isip pa kayo, di ba, kung paano nagiging wrong yung mali yung paraan ng ating pagbibigay. And thirdly, not giving at all. Sumobrang naman to, pagka-miser. Di ba? Sumobrang alam mo yon, yung laging nakatikom ang kanyang kamao. Di ba? So, yan karamihan yung mga givings today. Done in wrong reason, wrong way, na not giving at all. So, tingnan lang natin mga kapatid, ano yung mga guidelines na tinuturo sa atin ng the only motive, pwede natin sabay-sabay basahin para merong participation. Ready, go. The only true motive for giving is the grace of God, the goodness of God to you. Mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Simple lang. Once na na-experience mo yung grace ng Panginoon sa buhay mo, hindi pwedeng hindi ka ma-impluwensyahan to give. Okay? Parang it's like yung tinatawag nilang returning the favor. Parang meron siyang ginawang mabuti sa iyo, parang you cannot but yung gumawa ng kabutihan sa kanya in return. Although hindi naman yun hinihingi ng Panginoon. Okay? Kailangan malinaw yun Hindi tayo nagbibigay ng tithes, hindi tayo nagbibigay ng offering sa Panginoon or sa church or sa ministry dahil Panginoon, bayad dun sa ginawa mo sa akin. Hindi, kasi hindi mo naman talaga pwedeng bayaran yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Malinaw po? Klaro tayo doon? No? So, na-experience mo yung grace ng Panginoon sa buhay mo. Na-experience mo yung goodness. Di ba? Kaya nga ang resulta nun, ang impact nun sa iyo, gusto mong i-share, gusto mong ibahagi dun sa iba. Yung magandang bagay na yon na naranasan mo mula sa Panginoon. You have experienced the grace of God. Sino sa inyo hindi pa naranasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay niya? Pagpe-pray ka namin. Okay. Lahat naman, di ba? Na-experience natin yung grace ng Panginoon. Lord, kay buti mo, ano yung pwede kong gawin? Parang, it's a sign of a grateful heart. It's a sign nung isang puso na talaga namang, ano sa Tagalog yung grateful? Yun na yun. Wala tayong maisip. Okay, tingnan natin yung verse. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For what? You know the grace of our Lord Jesus Christ, for though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty you might
become rich. That is the grace of God. Diba? Yung grace ng Panginoon, sabi niya, although siya ay mayaman, alam natin, diba, before na magkatawang tao siya, sa isang sa isang pitik lang, may mga lumalapit na anghel at His command. Diba? He owns everything. Siya yung creator ng lahat ng bagay. Pero lahat yon, no, yung tinatawag nating the riches of heaven, iniwan niya yon. Inempty niya yung kanyang sarili dun sa pagiging God. Philippians chapter 2, nagkatawang tao, naging humble servant, at siya ay naging alipin, nag-anyong alipin. Para maranasan natin, sabi niya, through His, sa pamagitan ng kanyang poverty, you might become rich. So, yung pagiging rich natin, pwedeng yun ay spiritual. Yun naman ang pinakauna doon, spiritual blessings. Yung the blessings of joy, yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Diba? All those spiritual blessings that we have received through our Lord Jesus Christ. And then, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 5, anong sabi dyan? We want you to know, brethren, about the grace of God, which has been shown in the churches of Macedonia. No, sila, etong Macedonian churches, ang sinasabi dyan sa verse 1, they have experienced the grace of God. Pwedeng yung grace na yan, yun yung unang grace, di ba, yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, at pwedeng yan din naman ay tumutukoy dun sa grace, dun sa giving, because yung klase ng pagbibigay na ginawa nila is medyo mahirap siyang gawin in the natural. Why? Kasi sabi, verse 2, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of liberality on their part. Ibig sabihin, nung gawin nila to, nung magbigay sila, it's beyond their ability. Higit pa dun sa inaasahan ni Apostol Pablo ang ginawa nila. At ang sabi ni Pablo, mahirap gawin yan unless you have experienced the grace of God. Kaya nga it's the grace of giving. Nakakasunod po kayo? Verse 3, anong sabi doon? For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means. Parang beyond their ability to give. Beyond their means of their own free will. Pag sinabi mong free will, hindi yun parang na pressure lang. Di ba? Na dahil kay Paul, magbigay kayo, di ba? At sinabi ni Paul, magbigay lang kayo ng $100 at yan ay babalik sa inyo ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Parang yung ginagawa ng iba, di ba, kapag nag-a-appeal for givings. Di ba? Free will. At ang malupit pa doon, sabi doon sa verse 4, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Ibig sabihin, dahil nakikita ni Paul yung kanilang sitwasyon, anyway, etong Macedonian churches na to, it's the modern day Greece. Yung Macedonian churches at saka itong Corinth, magkakasama yan dun sa region of Greece. No, yung Greek, yung Balkan, tinatawag nilang the Balkan Republic. No, magkakasama yan. Tapos ang tinutulungan nila is the church in Jerusalem. No, kapag tumingin ka dun sa map, yung Greece, nandun lang yun dun sa itaas. Upper part nung Palestine. No. Sabi nga dun sa verse 4, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints, and this not as we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us by
the will of God. So yung unang attitude, mga kapatid, dun sa giving, kaya nagagawa natin yung pagbibigay, it's because, ang sabi doon, they gave themselves to the Lord. Sa Panginoon muna. Madaling gawin yung anumang klase ng pagbibigay kapag una nating ibinigay ang ating mga sarili sa Panginoon. Nagpray na ba kayo ng panalangin na, Panginoon, ibibigay ko po ang buhay ko para sa iyo? Nagpray na ba kayo ng ganon? Minsan, di ba, nagpray tayo ng ganon. Pero, bakit pagdating na sa giving of, di ba, just the 10%, just a portion of our, yung resources, hindi natin magawa. Part yun ng buhay mo, di ba? Part ng buhay mo, yung resources na meron ka eh. Yung finances. Okay? So when you say, Lord, I give my life to you, yung life in its totality, kaya mong ibigay sa Panginoon. Kaya, na-measure din, mga kapatid, yung spirituality ng isang tao, ng isang Kristiyano, sa pamagitan ng kanyang finances. We call that stewardship. Kinikilala natin na lahat ng mga bagay na meron tayo, yan ay galing sa Panginoon. Lakas, buhay, kayamanan, at kung ano-anong resources meron ka, time, talent, lahat yan galing sa Panginoon. Amen? So we can give, mga kapatid, we can give. Remember Abraham. Remember Abraham. Di ba, nung sabihin sa kanya ng God, offer to me your son, Isaac. Mahirap yon. Pero nagawa yon ni Abraham because, naranasan niya yung grace ng Panginoon sa buhay niya. At naniniwala siya dun sa promise ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang anak na si Isaac, yung kanyang lahi magiging kasing dami ng bituin sa langit at ng kasing dami ng buhangin sa dagat. Naniniwala siya. So kung offer man niya si Isaac at mamatay si Isaac, naniniwala siya, kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Yun yung experience ng isang taong naranasan yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. So kapag na-experience mo yung grace ng Panginoon at merong parang hinihingi ang Lord sa iyo, merong sinasabi ang Lord sa iyo, kaya mong gawin yon because first, you have experienced the grace of God. Amen? Nagagawa natin. Na yung parang beyond our ability, nagagawa natin. Dahil lang nagmo-motivate sa atin, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon. It's all because of the grace of God. Amen? Ang sitwasyon nila, that time, nahihirapan din sila. Di ba? Sa ibang ang binanggit dyan, yung extreme, di ba? Ang nararanasan nila at that time is extreme poverty. Kaya nga, yung kanilang giving, sobra-sobra, yan sabi niya, grace. Sabi ni Paul, it's the grace of God. Parang imposible na magawa nila yung such giving na yon, pero nagawa nila. First, because they gave themselves to the Lord. Na-experience nila yung biyaya ng ating Panginoon. Amen? So, ibig lang sabihin nito, mga kapatid, kapag naranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, imposibleng wala kang gawin para sa Kanya. Out of gratefulness. Na hindi yung sapilitan, hindi yung inudyukan ka, kundi, alam mo yon, Lord, may ginawa ka eh. Kaya gusto ko na meron din akong gawin para sa iyo. Although hindi mo to hinihingi, pero gusto kong gawin ito para sa iyo. Parang isang alipin na pinalaya. Di ba? Alipin, tapos pinalaya ng isang tao. Sasabihin niya, maglilingkod na lang ako sa iyo. Hindi, malaya ka na. Hindi. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Parang ganon. Amen po, mga kapatid. Gising pa kayo? Andyan pa kayo? Okay. Pangalawang guideline
Ano yung sabi dyan? Pwedeng pakibasa? God is not so interested in how much you give, but why you give. He reads the heart. Okay? Hindi raw yung amount, no, yung tinitignan ng Panginoon, ang tinitignan niya is the heart. Okay? Siya naman ang nakakaalam eh. Kahit pa sa tingin ng iba, ng ibang tao, ang laki na, ang dami mo nang ibinigay, pero what's in the heart? Only the Lord, ang Panginoon lang ang nakakaalam at nakakaunawa ng ating puso. Pwede kasing ang laki ng ibinigay mo, pero merong ibang motive or intention yung puso mo. Hindi namin yun. Hindi namin alam yun. Pero ang Panginoon ang siyang nakakaintindi at nakakaalam nun. Pwedeng sa tingin ng iba, napakaliit lang nung ibinigay mo, pero yun na pala yung pinaka-the best mo. Basa rin ng Panginoon yun. Naintindihan po natin? Okay, tingnan natin yung verse na sinabi. 2 Corinthians chapter 8, verse 12, whatever you give is, ano daw? Unacceptable? Acceptable. Katanggap-tanggap. If you give it eagerly. Alam mo yon, yung eager to give. Lord, ito yung best ko. Di ba kasi sa Old Testament, yung, hindi pa masyadong, ang palitan nun, hindi through monetary, di ba, sa pamagitan ng mga, anong tawag doon, yung kanilang mga sinasaka, di ba, yung kanilang mga, anong tawag dito? Yung kanilang mga alagang hayop, silver, gold. Diba? Ganun yung ino-offer nila. Pero sa atin ngayon, it's converted into monetary unit. Peso, dollar, ringgit, etc. etc. So yun yung ating ino-offer na tithes and offering natin or giving natin sa ating Panginoon. So sabi diyan, it's acceptable if you give it eagerly. Okay? Eagerly. Alam mo yan, hindi habang dumudukot ka sa bulsa mo yan. Gigil na gigil ka na magbigay. Tuwang-tuwa ka yan, no? So, it's blessing time. Alam mo yon. Meron din naman na parang, parang kinakapa. Kinakapa kung alin yung parang ano ba yung pinaka dito? Pinakamaliit na, okay, baka 25 mabigyan. Okay, so, and give, sabi niya, according to what you have, not what you do not have. Okay, kung ano yung meron ka, hindi yung wala ka. Kasi yung iba parang sinasabi nila, magbibigay ako sa Panginoon kapag meron akong milyon. Alam mo, hindi ka makakapagbigay kapag nagkaroon ka ng milyon. Diba? Kasi dun lang sa maliit na nasa iyo, hindi mo kayang magbigay. How much more dun sa mas malaki? At imposible na magkaroon ka ng milyon. Diba? Kasi principle ng Bible na yung generous heart, generous hands, ito ay mas lalong na enrich, mas lalong pinagpapala. Sa Proverbs, ang taong mapagbigay, tuloy nyo, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom na mga kamay. Anong version? Nasa Proverbs yun. Tagalog. Iba kasi sa English eh. Okay. So, and give according to what you have, not what you don't have. Hindi hinihingi ng Diyos sa iyo yung bagay na wala ka. Kung ano yung meron ka. So, maring sa ngayon, oras, ngayong panahon, talento, diba? Anything that you have, sa Panginoon din naman yan. Next verse.
2 Corinthians chapter 9, verse 7, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. In other words, when you give, it's out of conviction. Out of your own personal conviction. Yan ang conviction mo. Di ba? Ngayon, siguro hindi ka pa convicted dun sa principle of tithing. Nasa sa'yo yan. Di ba? Wait until God will convict you. Pero the mere fact na naririnig mo yung principle, kino-convict ka na ng Panginoon. Di ba? Word of God yan eh. Siyempre, kapag narinig natin yung Word of God, wala tayong pwedeng gawin, kundi ang sumunod dun sa salita ng Diyos. Don't give reluctantly or in response to pressure. Alam mo yon? Minsan sa mga churches, dun sa mga gatherings, meron yung parang, alam mo yon, merong second love offering, merong third love offering, merong fourth love offering. Hindi, di ba? As a mature Christian, nakapasya na yun yung sa puso mo, yung giving mo. Bago ka pa mag-church, di ba, inihahanda mo na yon. Nakahanda na yon. Out of your own, yung personal conviction, Lord, eto yung mga ibinigay mo sa akin, na-experience ko yung blessing mo, at gasino na etong percent na to, gasino na etong ganitong halaga na hindi ko pwedeng ibigay sa iyo. You have experienced the grace of God. Ngayon, kung wala pa, hindi kita pipilitin. Okay? Hindi kita pipilitin. Ang trabaho ko lang is to preach the Word of God. Ay paalam ang salita ng Diyos. Don't give reluctantly or in response to pressure for God loves a person who gives cheerfully. Sabi natin, God loves a cheerful giver. Yung cheerful, hilarious. Yung nakatawa. Nakakita na kayo ng ganon? Habang nagbibigay talagang hilaryo. habang nagbibigay, nakangiti, nakatawa. Di ba? Kasi alam niya, it's blessing time. It's a sign of gratefulness. Lord, na-experience ko yung biyaya ninyo sa aking buhay. Amen? Sa ibang church daw, meron na ring offering basket sa CR. para daw pag offering time at merong mga bumababa nagsi-CR, para nandun na sila magbibigay. Parang sapilitan naman 'yon, di ba? Na pati sa kaya pati dun sa baba, no, dun sa ushers table, no, naglagay na rin. Tapos sa iba, talagang hindi ganito kaliliit yung mga offering basket nila. Oops. Hindi ganito kaliit. No, ang ginagawa nila, parang malaking, alam niyo yun, malaking basket na mataas. Parang talagang, pag hindi pa siguro puno yun, meron pa tayong second love offering. Meron pa hindi pa puno, meron pa tayong third. Parang ubusan ng pera ang dating. That is out of pressure. Okay? Amen. Hindi ginagawa yon sa mga nagmamature na Kristiyano. Because giving is done out of conviction. Out of love for God. Amen ba yon? Hindi pilit, kundi kaya mo ginagawa yon. Ano mang Christian practice na ginagawa natin, nasa New Testament tayo, nasa grace of God tayo, kaya natin ginagawa yon. It's because we love the Lord. Remember, John 14:15, tama ba ako? If you love me, you will obey my command. So, ang pinaka-bottom line nun, mga kapatid,
Ano man yung pinapractice natin, di ba? Whether prayer, fasting, it's nagbo-boil yon dun sa ating pag-ibig o ating pagmamahal sa Panginoon. Yun lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. Okay? Kasi, pag nakinig kayo kay Eli Soriano, sasabihin niya, yung tithes and offering, kaya hinihingi ng mga pastor ninyo, yung inyong tithes and offering para yumaman sila. Hindi pa naman ako ganun kayaman, mga kapatid. In 18 years na nagpapastor ako dito, motorsiklo pa lang, hindi pa ako nakakotse. Di ba? At hindi naman yun galing sa tithes and offering ng church. Okay? So hindi lahat ng sinasabi ng mga taong ganon na kaya hinihingi ng mga pastor ninyo yung inyong tithes, yung inyong offering para sila yung yumaman. Di sana nakatira na ako sa mansyon no? Hindi naman ganon. Hindi pa ako nakatira sa mansyon. Okay? Amen po yun, mga kapatid. Okay, so it's out. Lahat ng ginagawa natin, yung pagbibigay natin, yun ay nanggagaling dun sa ating pagmamahal sa Panginoon. At alam natin, while doing that, while giving yung ating tithes, di ba, yung ating, hindi lang yun, yung ating mga resources, time, talent, and treasure, meron tayong mga nakikitang mga tao na nasa-save at naabot ng ating Panginoon. Amen ba yun? Okay. So, next, lastly, mga kapatid, giving is more than giving away of your resources. It's a process that will return something to you as well. Okay? Hindi yan parang conflict dun sa binanggit ko, dun sa pangalawang punto na God is not interested dun sa amount. No, totoo naman, hindi interesado ang Panginoon dun sa amount, kundi dun sa heart. Etong pangatlong ito, it has something to do with sa ating mga sarili. No? Kasi yung giving, it's equivalent dun sa tinatawag nating the law of the harvest. The law of sowing and reaping. Nandyan din yan sa 2 Corinthians chapter 9, yung verse, tingnan natin. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a what? Small crop. It's a natural law. Di ba? Pag konti yung tinanim, of course, konti yung aanihin. Kapag ang tinaniman mo, 1 hektarya lang, ang aanihin mo, proportion dun sa 1 hektarya ng lupa na tinaniman mo. Kung 2 hektarya, proportion. Kung 3 hektarya, proportion. So kung meron kang 3 hektarya, tinaniman mo, 1 hektarya lang, you cannot expect na ang magiging ani mo ay pang 3 hektarya ng lupa. It's a natural law. Malinaw? That is the law of the harvest. At ito rin yung principle na sinasabi dito ni Apostol Pablo. Okay? But the one, sabi niya, who plants generously will get a generous crop. Verse 8. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need. Everything you need because ina-apply mo kasi itong law of the harvest. So God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need. At ano pa? And plenty left over to share with others. So the blessings that we receive from God, mga kapatid, hindi lang yan for ours to the taking. Kundi, it's meant to be shared to others. Parang close, open. Open. Di ba? You will receive. Close. Open. You will receive. Close. Open. Di ba? Tatanggap. Magbe-benefit ka. Bubuksan mo ulit sa iba. Tatanggap ka ulit.
magbe-benefit ka, paano kung ganito? So, naka-open, tumanggap ka, close. May kasunod pa ba yun? Open mo ulit. Share ulit for you to receive. Amen? Naintindihan niyo yung principle? Close, open, close, open, close, open. Habang dumarami, dalawa na sigurong kamay. Di ba? The more you sow, the more you reap a harvest. Habang dumarami yung tinatanim mo, mas dumarami yung harvest mo, mas marami ulit yung may tatanim mo, mas dumarami yung harvest mo, and the cycle goes on and on and on. Tuloy-tuloy siya. Okay? So, kapag ang farmer nag-stop siya from planting, what will happen to him? Ano mangyayari? Kapag ang isang farmer, ang isang magsasaka, nag-stop na siya doon sa pagtatanim, anong mangyayari? May asahan pa siya? Anong asahan niya? Nga. Di ba? Tutunganga na lang yan. Nga na lang. Di ba? So it's a natural law, it's a spiritual law, at yung cycle na yon, nandyan na yan. Kaya sabi ni Lord, di ba, doon sa Genesis, until the earth remains, seed time and harvest will, what? Never cease. Hindi siya hihinto. Ibig sabihin, mga kapatid, habang ang lupa ay lupa, lahat ng itatanim dyan na seed, na bini, yan ay tutubo, bubunga, at mag-aani. Until the earth remains, sabi niya sa Genesis, seed time and harvest will not cease. It's an ongoing cycle. And it's spiritual law. It's a natural law and it's a spiritual law. Okay? At hindi mo pwedeng i-violate yan. Kapag violate mo, hindi siya magiging benefit para sa iyo. Verse 9, as the scripture say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. For God, verse 10, is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and what? Increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. That is the law of the harvest. No? At yan yung principle na itinuturo sa atin ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 8 and 9. Tatlo lang yun. So kapag nagbibigay ka, di ba, laging yun ang magiging guideline mo. Lord, nagbibigay ako because na-receive ko, na-experience ko yung grace of God. I'm doing this because I love you. No pressure. But no pressure. It's out of conviction, out of love. Lord, I understand it's not the amount, but the heart. And Lord, dahil gusto ko na maging channel of blessing sa iba, gusto ko na i-practice continuously itong law of the harvest na to. So yun ang iyong motivation, why you are giving. Whether in the form of tithe and offering. Kasi yung tithes and offering, maliit lang din na portion ng giving siya. Diba? And if we are reading the Bible, marami pang mga giving to the poor, diba? Merong sacrificial giving. Ito, for the collection of the saints, ang binabanggit dito. Pero it's a general principle, mga kapatid, na pwede nating i-apply dun sa lahat ng klase ng pagbibigay na ating ginagawa. So whether you're helping a brother in need or sister in need, or you're giving your tithes and offering to the church for the furtherance of the gospel, or you're giving to a poor or a ministry, di ba? Or nakikinig ka sa
tong Christian network, yung 700 club, and you want to support that ministry, that's okay. Okay? Ako as a pastor, hindi ko rin sasabihin sa inyo na, magbigay kayo dito lang sa simbahan ng JCPFTC. First and foremost, dito, kasi ito yung local church mo. Ito yung mother church mo. In principle, ito yung place where you are eating, di ba, the Word of God. Dito ka na-feed ng salita ng Diyos. So, parang priority mo dun sa iyong giving. At kapag binless ka ng Panginoon ng marami pang beses, you can give to other ministry. Amen ba yan? Naintindihan natin yung principle? Pwede kang magbigay sa isang mission work. Diba? Pwede kang magbigay sa kung merong para sa Israel, you can give. Diba? Hindi yan. Kasi out of conviction yan eh. Gusto mong tumulong sa isang kapatid na parang nangangailangan, you can do that. Walang pipigil sa'yo para gawin yon. It's your conviction. Because binibless ka ng Panginoon at ang heart mo is gusto mo na gawin kang channel of blessing ni Lord. Okay? Amen. Tandaan nyo mga kapatid, hindi kayo Dead Sea. Alam mo na-share na sa atin, di ba, yung idea ng Dead Sea na. Kaya ang dami niyang mga minerals kasi hindi siya umaagos, hindi siya nagbibigay. Okay? Hindi siya nagbibigay. Kaya tinawag siyang Dead Sea. So, hindi ka isang Kristiyano na Dead Sea. Okay? Kundi, ikaw ay nagiging, dahil ikaw ay seed ni Abraham, ang sabi ng Lord kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. You're the seed of Abraham. Mga seed tayo ni Abraham. Kaya tayo po, mga kapatid, ay mga channel of God's blessing. Malinaw yon? Nakangiti pa rin kayo? Hindi naman kayo galit sa akin? Na itinuro ko ulit to? Okay. Back to basic. So lastly, malinaw po yan? Giving, sabi niya, is an attitude of what? Gratitude. Kasi you have received eh. You have received something from God. You have experienced the grace of God. So sabi niya, hindi yan nakadepende dun sa size ng yung bank account. Gano'n man yan kalaki. Nakadepende yan dun sa laki ng yung puso. Alright? Amen ba? Okay. So last na lang. Isama natin itong Yan. So kapag binless ka ng Panginoon financially, wag mong i-raise wag lang. Siguro kasi talaga naman kapag nabibless ka financially, tumataas naman talaga yung standard of living. Di ba? Wag lang yun. No? Yung standard of living, kundi i-raise mo rin yung standard of giving. Binless mo ko. Lord, parang mas marami pa yung blessing. Meron ka bang gustong paglagyan or pag-abutan na itong blessing na to na ibinigay mo sa akin? So you don't just parang, alam mo yon, kasi kung para sa sarili mo lang, shop until you drop, di ba? Parang bilhin mo lahat ng gusto mo bagong Tapos mong gawin yun, hindi ka masaya eh. Di ba? Alam na natin yon. Pero when parang meron kang favor o meron kang tinulungan, iba yung pakiramdam. Iba yung nagagawa nun dun sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Amen ba yun? Gutom na kayo? Okay. So, tapos na? May natutunan kayo? Ano natutunan nyo? Bless ako Dami kong natutunan. Ano natutunan mo? Basta, tungkol kay Jesus. Okay na yun. Tungkol kay Jesus. Alright. So, manalangin po tayo. Can we please stand? Tayo po tayong lahat. At tayo manalangin.
Again, ulitin ko po, it's conviction. Ang Word of God, binibigay sa atin, nagkakaroon ng conviction sa ating mga puso. And it's up to us. It's up to us if we will apply it or not, if we will obey or disobey. It's up to us. Pero ibinibigay ang salita ng Diyos, ibinibigay sa atin yan ng Panginoon for us to be blessed. Para tayo ay mas lalong pagpalain ang ating mga buhay. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita na aming pinag-usapan, na pag-aralan, na pag-isipan, pinag-bulay-bulayan. At alam namin na ito po ay malaking tulong sa bawat isa sa amin. Maybe the rest of us already knows these things, Lord. Pero pinaalalahanan lang po ninyo kami dun sa mga basic things of your word, O Lord God, upang sa gayon po ay hindi po kami ma-sidetrack nung mga bagay na ino-offer ng sanglibutan. Maring may mga pagkakataon na nakakalimutan po namin to, mas nafo-focus kami dun sa mga material na bagay ng mundo, dun sa mga ino-offer sa amin ng sanglibutan. Pero again, Lord, it's a reminders about isa sa amin na ang aming destiny, Lord God, is not this world, O God, kundi ang aming destiny, Lord God, is the eternal life, Lord, that you have promised, O God. Alam namin na lahat ng mga material, mga physical na bagay matatapos, pero yung mga spiritual na bagay na itinuturo po ninyo sa amin ay mananatili magpakailanman, Lord God. So, yung mga bagay na ginagawa po namin, Lord, yung aming pagtatrabaho, pag-iipon ng pera, Lord God, Lord, gawin po namin ito with the truth, Lord God, na ang pinaka-priority pa rin namin, Lord God, is eternity. Yung eternal life, Lord, na meron po kami through our Lord Jesus Christ. Salamat po na patuloy na pinapaunawa, pinapaalala po ninyo sa amin ang mga bagay na ito which are very important to us, Lord God, sa aming Christian life, sa aming relationship sa inyo, at sa aming relationship, Lord God, sa aming simbahan. Salamat po at ibinibigay namin sa inyo sa oras na ito ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen.